oath of office, Rodrigo Roa Duterte. President of the Republic of the Philippines. Do not do drugs. My campaign against drug will not stop until the last pusher and the last drug lord are... May patayan, but it was not state-sponsored killing. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC, pagbayaran niya lahat yung mga dapat pagbayaran niya. Rodrigo Roa Duterte. Tatlong babaeng hukom ang mga ngasiwa sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magsisimula ngayong araw. Sila ang magdedesisyon kung itutuloy ba ang kaso sa paglilitis o hindi. Ang mga hukom ay sina Yulia Motok, Rene Alapini Ganzu at Maria del Socorro Flores Liera. Ano nga ba ang proseso ng confirmation of charges hearing? Darito ang UB Explainer. sir, you have the right to remain silent. Anything you say may be used for and against you in a court of law. Halos isang taon mula noong arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalhin sa The Hague, Netherlands para iharap sa International Criminal Court. Mamaya, sisimulan na ang confirmation of charges hearing para sa mga kaso niyang crimes against humanity. Kaugnay sa kanyang drug war mula 2011 hanggang 2019. Ano nga ba ang confirmation of charges hearing at para saan ito? Hindi pa ito ang mismong trial o paglilitis. Sa pagdinig na ito, susuriin kung malakas ba ang mga ebidensya ng prosekusyon. 3 counts ng crimes against humanity sa murder at attempted murder ang kinaharap ni Duterte. Pakikinggan din ang pananaw rito ng defense team, pati ang panig ng mga biktima. Dapat, Setyembre ng nakaraang taon pa ang confirmation of charges hearing, pero ipinagpaliban ng ICC dahil ayon sa kampo ni Duterte, hindi fit to stand trial ang dating Pangulo. Batay naman sa assessment ng independent medical experts na pinadala kay Duterte, fit ang dating Pangulo na humarap sa hearing. Ang schedule ng confirmation of charges hearing ngayong araw, bukas, sa Huwebes at Biyernes. Kada araw, 3 oras lang ang pagdinig. Bawat 1 oras magkakaroon ng break para makapagpahinga ang dating Pangulo ayon sa ICC. Sa schedule mamaya, babasahin kay Duterte ang mga akusasyon sa kanya. May opening statements ang prosekusyon, depensa at ang common legal representatives of the victims o ang panig ng mga biktima. Tig 30 minuto ang inilaan para sa kanila. Bago matapos ang unang araw, may 1 oras ang prosekusyon para sa kanilang submissions on the merits o argumento sa mga ebidensya. Bukas, bukod sa pagpapatuloy ng submissions on the merits ng prosekusyon, may 1.5 oras din para sa mga abogado ng mga biktima. Sa Huwebes, nakalaan sa depensa ang 3 oras para naman sa kanilang argumento. Sa huling araw ng confirmation of charges hearing, may 30 minuto pa muli para sa submissions on the merits ng depensa. Kasunod niya ng tig-kalahating oras na closing statements ng ICC, prosecution, Duterte Defense Team at CLRV o panig ng mga biktima. Sa dulo, 1 oras tatalakayin ang pag-detain kay Duterte. May 60 araw ang mga hukom para maglabas ng desisyon matapos ang pagdinig. Pwede nilang i-confirm ang isa o lahat ng charges at tutuloy na sa paglilitis. O kaya ideklarang hindi sapat ang mga ebidensya at ibasura ang kaso. Pwede rin silang humiling ng karagdagang ebidensya at investigasyon o i-extend ang pre-trial period. Ano man ang desisyon ng mga hukom, may pagkakataon ng prosekusyon o defense team na magpasa ng kanilang apela. Ito ang unang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News.